magsimula, I would like to ask a question. Are we ready for the Word? Are we ready for the Word? Hallelujah! Yan, dapat on fire! Hallelujah! So today, I would like to ask another question. Amen? What do we value the most? Ano ba yung binibigyan natin ng halaga na siyang nagbibigay ng value sa ating buhay? Amen. Sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang salita sa Matthew chapter 6 verse 21, hindi po ako mag-exhort about tithes and offering. Ang sinasabi dito, for where your treasure is, there your heart will be also. Question again, saan ang ating puso? Nasa kanya ba? Yan ang sinasabi ko. Baka sabihin niyo, mukhang mag-exhort yata ng tithes offering ulit. Tapos na, pangalawang round yata to. Hindi mga kapatid. Amen. Ang sinasabing treasure dito, pag sinasabi nating, where is your treasure? Ano yung iniipon mo sa mundong ito? Sa mundong ibabaw na ito? Maaring nagko-collect ka ng mga relo na magaganda? Maaring nagko-collect ka ng maraming Nike dyan? Amen? O maaaring mga Jordan dyan, bahay, lupa, hacienda, at ano pa, kotse, yung mga kayamanan, pera higit sa lahat. Kung may ginto man, kasi nasa gitlang silangan, maraming ginto, nagkukolekta ka rin ng mga ginto. Amen? If we look the word treasure, ibig sabihin, it is the place in which good and precious things are collected and laid up. Amen? Pag treasure yan, nilalagay mo yan sa, kung hindi saan-saan lang. Tama ba? Kasi baka mamaya may dumaan alam mo na, nasukbit na, wala na. Amen? We are not exempted from this. Lahat tayo, mayroong iniipon. Kagaya siguro ni Kuya Jeff, iniipon niya yung mga gadget niya. Kaya kung nakikita natin, wala nang paglagyan dito sa mga pads. Kulang na lang dito sa likod, sa iser, sa yimin. Paglagay yung mga gadget na yan. Amen? Treasure yan sa kanya. Kahit na sabihin natin, ano ba to? Mukhang basura. Pero sa kanya, kapatid, it is a treasure. Amen? Nag-iipon siya. Amen? Pero may warning si Jesus sa atin. Ang sabi niya sa verse 19, kung babalikan natin ito bago dumating sa 21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths, vermin destroy it, and where thieves break in. Pero ang sinabi dito na mahigit, but store up for yourselves treasures in heaven. Amen. Where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. So now, are we storing up treasures on earth? Amen. Pag sinabi mong treasure on earth, nabanggit ko na kanina, no? But they are temporary. Amen? Maring lumalaga na yung bank account mo, may target ka ngayong taon na, maabot ko lamang itong 1 million, okay na ako ngayong taon. Grabe, no? Sana all, may ganong target, ano? But they have no eternal value. Alam ba natin? Amen? Pag sinasabi natin treasure, ito yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng contentment. Maaring treasure mo ngayon, bagong iPhone 15 mo, sabi mo, nakuha ko na rin sa wakas. Nakamtan ko na ang bagong cellphone. Amen? Kasi pinaghirapan mo pero ang nakakatakot dito, it can be destroyed. Maaring next year, meron na bang bagong model, 17 na. Amen? So, doon sa verse, sa treasure that can be destroyed, maaring nalaglag yung cellphone, where moths, vermin, maaaring nagpatayo ka ng magandang bahay, nalindol, inanay, diba? Binagyo. Amen? So, ang tanong ko ngayon, are we storing up treasures also in heaven? Yun, praise God. So may nag-amen, praise God, hallelujah. Amen, praise God. So dapat, amen. Because dito sa heaven daw, ito yung sinasabi sa verse 20, where walang makanakaw dyan. Amen. Walang pwedeng magnakaw, walang pwedeng magsira dyan. Ang tanong ngayon, what do you treasure the most? Ikaw lang ang makakasagot niyan.
Nung pagtanong ka lang, what do you treasure the most? Maaring may nag-flash ka agad sa isipan mo. Yung pamilya ko, treasure ko yan. Yung mga anak ko, treasure ko yan. Amen? In fact, yan yung unang pumasok sa isip mo. Amen? Yan yung binavalue mo. In other words, so follow-up question, does it give you contentment? Kung nakuha mo na yung promotion mo, yung naging mudir ka na dyan, ikaw na ang supervisor, does it give you contentment? Or maaaring sabihin mo pa, Lord, sana ako nang may maaari ng hospital na ito. Hallelujah! Amen? Yung treasure mo ba, you want to gain more, or can you bring it with you when you die? Amen? Di ba, sa mga nakakaalala, sa story sa Bible, si Moses, nung nandun sila sa Egypt, anong ginagawa ng mga Egyptian pharaohs? Di ba, nililibing kasama ang kanilang mga kayamanan kasi akala nila pag namatay sila at nabuhay, or pag namatay sila, tumawid sila dun sa kabilang side, sa eternal life, madadala nila yung kayamanan. Pero nung hinukay recently, nakita, nandoon pa rin yung mga kayamanan. Yung mga chariots na pinagawa, yung mga kabayo nga lang butot-buto na lang, di ba? So, ibig sabihin, hindi natin pala madadala ito mga kapatid. Amen? You cannot bring it. So, another question, palagi lang tayo question na ngayong umaga, no? What is that one treasure in heaven that when you store it up will bring so much eternal value? Ano yun? Do we have a clue? Or, ang question, i-revise natin, sino yung treasure na yan? Mukhang may clue na. Praise God. Hallelujah. Na pag nag-invest ka doon, bibigyan ka ng eternal value. Praise God. May nagsagot. Baka hindi pa kilala ng iba. Ipakilala ko sa inyo, siya walang iba kundi sino? Jesus Christ. Hallelujah. So, ito yung title ng ating message this morning. Jesus, my greatest treasure. Ang haba, introduction pa lang pala yun. Praise God, hallelujah. So, according sa ating relo, 15 minutes before 12, praise God, naway matapos natin to ng alauna, naway walang mag-skip, at walang uuwi ng luhaan. So, intro pa lamang. Let me read our main text. So, if you have your Bibles, kung nasa online ka, Philippians chapter 3, verse 7 until 11. Pero, maaring mag-proceed pa tayo more than 11. So here, we will study the life of Paul. Sino nakakilala kay Paul? Malamang mayroong isa dito kasi palagi niyang sinasabi, Lolo Paul ko yun. Amen. Hallelujah. Praise God. Kay mayroon ka mag-anak ni Lolo Paul dito, and how he left everything. Iniwan niya just to get his greatest treasure, and that is Jesus Christ. Iniwan niyang lahat. Amen. So babasahin ko sa inyo, medyo mahaba to, but bear with me at tingnan natin ng mabuti kasi dito natin makukuha ang message ngayong umaga. So eto na, Philippians chapter 3 verse 7 until 11. Ang sinasabi ni Paul dito, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Kung ano daw yung meron siya, kinukonsider niya itong talo para lang kay Kristo. What is more, I consider everything I lose because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. Grabe nyo, pwede niyang iiwan ang lahat na para kay Kristo. At ang pinakamatindi dito, ang sinabi niya, I consider them garbage. Kung meron ako mga treasure, mansion yan, basura lamang ito, that I may gain Christ. Upang makamtan ko lamang ang Kristo sa aking buhay, iiwan ko to kasi basura lamang ito. Let's proceed, verse 9. Ang sabi dyan, and be found in Him, not having the righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Na gusto niya, makuha niya rin yung righteousness na yun through His faith.
And in verse 10, I want to know Christ. Yes, to know the power. Oh, grabe no? Hindi niya lang gusto italikuran yan, gusto niya rin makilala. To know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Gusto mo bang mag-suffer kagaya kay Christ? Ito yung ninanais ni Paul. Grabe, kaya di ba tingnan natin ang buhay ni Paul, nakuha niya, nag-suffer siya. Amen. Kung ano yung pinaghirapan ni Lord, mas matindi itong kanya. Di ba? Nakulong. Ang daming attempt sa buhay niya. And in verse 11, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Na gusto niya makasama pag nabuhay siya, ang ating Kristo. Ang question ko ngayon, have you considered Christ as your greatest treasure? Yung iba mukhang hindi nag-amen. Ay, kayo nang bahala dyan kapatid. Basta kami ni Kuya Rimel, amen kami at yung mga ibang nag-amen. Kung ikaw na nasa online, kung gusto mo yan, type mo dyan, amen. Amen. So kung mag-invest ka man sa buhay mo ngayon, dapat mag-invest ka kay Jesus Christ. Ito yung sinasabi ni Paul sa atin this morning. Amen. Na yung treasure niya, baliwala ito kasi iiwan ko lahat na ito. Masunod ko lamang si Kristo. Amen. So sa binasa natin, sa mga binasa natin, 3 things that we will look into. Palagi lang tayo dito, 3 things, 3 mga bagay na titingnan natin na yung kung ano ba ang ibig sabihin ni Paul sa mga sinabi niya. Sabi niya, are we ready? Amen, praise God. Sabi niya, una, but whatever things were gained to me, these things I have counted as lost because of Christ. Kung ano ba daw yung nakamtan niya, naipon niya, I consider them as lost. Sa mga sugarol dyan, dati lang, hindi na ngayon, dati. Diba? Yung akala mong, ayos ko, Diyos ko, Kristo. Diba? Sa sabong, diba? Kasi nahilig tayo sa online sabong. Diba? Panalo. Pero natalo. Parang ganun ang feeling, no? Yung meron ka ng lahat. Pero sabi ni Paul, I consider them, I counted it as lost. For Paul, sabi niya, lahat ng mga gain niya is counted as loss. Kasi sabi niya, kahit na meron ako, kung wala naman si Jesus Christ sa aking buhay, bali wala lahat ng mga yan. And he warns the Philippians about this. And mind you, si Paul, mayaman yan. Amen? Akala nyo mahirap itong taong si Paul? Kung sa kapanahunan niya siguro during that time, mga level up niya nasa mga Ayala, mga Lopez. Pag sinabi mong Aquino, sana anak na lang ako ni Chris Aquino. Mapapakasabi kang sana all, di ba? Pero pag sinabi mo dati, pag si Paul, mayaman to kapatid. Akala nyo lang mahirap to si Paul, ano? And he has all the reason and the confidence na isuko lahat ng yan. Amen? Just for Jesus. And Paul had the number one reason that he gained everything. Meron siyang number one reason that he gave everything. Pero bakit niya nasabi na, I counted this as lost? Wala to. Talo tayo dito. Or baka sa mindset mo, Coach, wala naman. Kaya naman siguro gustong or willing si Paul na iiwan dyan kasi malamang 5 reals lang yung nasa bulsa niya. Wala naman sigurong pera yan si Paul. Kaya sabi niya, okay lang, iwan ko itong lahat. Amen? Baka yun ang mindset natin. Hindi mga kapatid. I'll give you 4 truths about Paul. But today, I wanna tell you, ano ba yung na-achieve niya? Amen? Na-achieve niya na Paul listed 4 things that were in his possession by birth. Hindi niya ito pinili, pero kung sa kuan pa, nandyan na sa kanya by birth, by right, nandyan na sa kanya. Una, number 1,
he was, anong sabi dyan? He was circumcised on the 8th day. Meaning, this is the first rule during that time that of Moses na sila ay i-circumcise, na itutuliin during the 8th day. Pag nandiyan ka, privilege ka. Kasi hindi lahat ng sinusircumcise dati, kalahi nila. Kaya pag hindi ka na-circumcise, ibig sabihin, hindi ka part sa kanila. Amen. So pangalawa, he was the heir of God's covenant. Bakit? Sa mga hindi nakakaalam, si Paul, he was a descendant of Abraham, Isaac, and Jacob. Nasa lahi niya yan. So, tagapagmana siya. Amen. So, pangatlo, he was from the tribe of Benjamin. Sa mga nakakakilala sa tribe ni Benjamin, sino yon? A distinguished tribe. Amen. Sa kanila nanggaling ang unang hari. Kilala ba natin ang unang hari? Di ba ang unang hari was King Saul? Yan na nga sinasabi ko, mukhang maraming hindi nagbasa ng kanilang mga Biblia. So, it's a reminder, sila rin yung tribe na nakakuha ng city of Jerusalem. Kasi hinati-hati yan, di ba? At ang hindi lamang walang inheritance is the tribe of the Levites. Amen? Lahat yung mga tribes of the 12 tribes nakakuha sila. So siya, kasi nanggaling siya sa tribe of Benjamin, nakuha nila yung city of Jerusalem. So pwede siyang magmalaki na, ay, galing ako kay King Saul na lahi. Kung ikaw ito ngayon, apo ito ni Ayala. Apo ito ni Aquino. Pamangkin ito ni Duterte. Kahit na pamangkin na nga lang, pag malaki ka pa rin. Amen? Hallelujah! And finally, he was a Hebrew of Hebrews. Pag sinabi mong Hebrew of Hebrews, medyo may katungkulan yung kanyang pamilya. Amen? These are all gained by birth. So, hindi niya naman ito pinili, pero nandyan na. Pero meron din siyang nalista na 3 bagay that he gained as Paul. Amen? Pero bago siya naging Paul, ano siya dati? Saul siya, di ba? Amen. So, una niyang nag-gain as Paul or as Saul, para hindi tayo malito kasi mamaya yung iba, sabihin, sino yung si Saul? Si Paul. Iisa lamang siya mga kapatid, pinalitan lamang ni Lord ang kanyang pangalan bago siya naging Paul. Saul siya dati. So, una niyang nag-gain din ay 3 things ang nag-gain niya as Paul. Number 1, he is a Pharisee. Ayan, marami tayong natutunan ngayong umaga, parang leksyon lang sa paralan. Sabi ko nga, 1 o'clock matatapos sana tayo nawa. Amen? So, anong ibig sabihin ng Pharisee? Amen? Ang Pharisee are noted for their deep devotion to the law of God. If we study the history, they are called the spiritual athletes of Judaism. Amen? Sila ang daming alam. Amen? Wala silang ginawa sa buhay nila but to know every detail of the law. Meaning, kung may debate man sa labas, kung saan makikita ang John 3:16, nasa New Testament ba yan o nasa Old Testament, or kung saan makikita ang mga law ni Moses during that time, walang makakatalo sa kanya sa debate. Amen? So, second, he is a persecutor. Kaya nga maraming namatay Kristiyano dati kasi pinapatay niya. Amen? Kasi sabi niya, hindi pwede yan. Dapat ang masusunod itong law lamang ni Moses. Hindi lang siya intellectual person kasi pag Pharisee, intellectual person, ang daming nalalaman, di ba? Persecutor din siya. Meron niya yung nalalaman niya na handa siyang ipaglaban until death. Amen? Kaya naging persecutor siya ng mga Christians. That's how powerful he is. Kasi hindi ka pwedeng basta na lang pumatay ng mga tao, pero siya, pag nakita niyang follower ka ng Jesus na yan, handa ka niyang ipapatay. So, ibig sabihin, may kapangyarihan pala si Paul. Amen! Hallelujah!
Kasi ito yung nangyari nung pumunta siya sa Acts, no? Kung hindi kayo nakapagbasa ninyo yung Bible, nung papunta naman sana siya sa Damascus kasi nga yung mayroong mga nabalitaan doon ng mga nagtititipo ng mga Kristiyano, pero nagpakita ang Panginoong Diyos sa kanya, nabulag siya. Pero hindi ko na ituloy ang kwento kasi ibang kwento na yon. Hallelujah. Balik tayo sa kay Paul. He was noted also as blameless. Walang kasalanan. Because he achieved that standard. Yung lahat ng mga natutunan niya, na-achieve niya yon at na-apply niya. He was blameless about it. Walang makitang kamalian sa kanya. Pero itong ang nakakalungkot na yung kanyang righteousness is only recognized and accepted by men and not by God. Amen. Are we following? So he gained all, he achieved all, he stored up more treasures than any of the followers of Jesus Christ. Amen? Pero, ang nakakabilib sa kanya, sabi niya, I am willing to lose it for Christ. Oh, hallelujah. Or I am willing to lose everything because of Jesus Christ. So question ngayon, palagi lamang tayong question, kaya mo rin bang gawin ang ginawa ng kagaya ni Paul? Naiiwan mo ang lahat para kay Christ. Lord, iiwan ko ang aking pagka-doktor. Magpo-full-time pastor ako. Iiwan ko, Lord, ang aking pagka-nurse. Iiwan ko, Lord, ang aking pagka-mekaniko. Hallelujah. Iiwan ko, Lord, ang aking pagka-supervisor. Iiwan ko ang aking pamilya, Lord. Magmi-mission ako doon sa Iraq. Kaya mo ba yan, kapatid? Mukhang wala nang sumagot. Bahala na si Lord sa inyo. Oh, hallelujah. Grabe, Sabi niya, iiwan ko ito, Lord. Masunod lamang. Diba? Are we familiar with that story? Yung sa lalaking nanliligaw. Anong sabi niya? Lalangoyin ko ang mga ilog. Aakitin ko ang mga bundok. Makamtan ko lamang ang matamis mong oo. O aking irog. Grabe, May mga lalaking gustong gawin yon. Lalaki nga, nanliligaw lang. Tayo pa kaya? We are a follower of Jesus Christ. Dapat ganun din tayo. Iwan natin lahat. Gagawin ko ang lahat, Lord. Bibigay ko ang aking tithes. Buong-buo, walang bawas. Sobra pa nga, Lord. May offering pa, kasali. Oh, hallelujah. Kasi anong sabi ni Lord sa kanyang salita sa Matthew 16 verse 25? For whoever wants to save their life will lose it. But whoever lose their life for me will find it. Handa ka ba? Pagsabihin ni Lord na iwan mo yan. Are you willing to lose it for me? Oh, hallelujah. Grabe, kinikilig ako. Kinikilig ako sa ating verse. Amen? Hallelujah. Kasi sabi niya, kaya anak, sundin mo ako. Or baka ang rason mo, Lord, iipon mo na ako ng kayamanan, Lord, para meron akong pampamasahe sa kung saang mission mo ako papadala, Lord God. Lord, tutuparin ko muna itong American dream ko, Lord, para makapagbigay ako ng maraming pera. Pumunta muna ako ng London, Lord. Punta muna ako ng Canada. Mag-ipon ako, Lord. Pag nakaipon ako, Lord, saka ko gagawin yung pinapagawa mo sa akin, Lord. Huwag muna ako magbigay, Lord. Papatay ko muna itong bahay. Mag-aaral muna ako, Lord. Ganun ba tayo? We want to save our life, pero ang sabi niya dito, warning ulit, whoever wants to save their life will lose it. Maaring, dahil gusto mong matapos yung bahay mo, binagyo. Anong nangyari? Binaha, kapatid. Amen? Lumindol sa kidapawan. Yan ang sinasabi ko. Amen? Or, wag na, hindi ko na lang ituloy. Number 2 na. Sige, number 2. Basta si Lord nang bahala doon. Amen? Pangalawa, sabi ni Paul, I count all things to be lost in view of the surpassing value knowing Jesus Christ, my Lord.
Ito naman, no, all things to be lost. Wala talaga siyang pakialam, mga kapatid. Si Paul, handa akong iiwan ito, Lord. Para saan? Hindi lang para kay Christ, nasamahan siya. Amen? Kasi marami mga Kristiyano, Lord, sama ako. Pero may kulang pala doon. Ano sabi dyan? Knowing Jesus Christ. Amen. But to know Christ, para makilala mo si Jesus, to know here in its original translation, hindi ko na nilagay dito, para naman mag-take note kayo dyan, ang to know in its original Greek translation ay ginosko. Yan, ginosko. Parang ginusto. Ayan, ginosko. Ayan ha. Ang original word ng to know, meaning to know, to understand, to perceive, and to have knowledge. And to become known, na makilala mo. And to be deeper in knowledge. Ang tanong ulit, palagi lang tanong, gaano mo kakilala si Lord? Yan ang sinasabi ko. Merong Bible study, hindi ka nagba-Bible study. Amen. Merong service, hindi mo tinapos yung service. Nag-skip ka. Doon ka na lang sa panghuli na part. Paano mo malalaman si Lord kung hindi ka nag-a-attend ng mga yun? To know. Ito yung sinasabi ni Paul sa verse 10 and 11. I want to know Christ. Yes, to the power of His resurrection and participation in His suffering. Grabe, no? Ito yung goal niya para makilala niya si Christ, para maging iisa kami sa mga sufferings na naranasan niya even in death and resurrection. Kasi yung iba, pag sinasabi ng may hulihan doon sa lugaring iyon, wala na. Ayaw na magsimba. Diba? Gaya ng sinabi ko, ang daming Christian, they proclaiming Christian in this place kung saan tayo ginagamit ng Panginoon, pero ayaw magsimba. Bakit? They are afraid of death. Ayaw nilang mamatay para kay Kristo. So, umabot ka na ba sa ganong sitwasyon, kapatid? Sinasabi mo, pahinga muna, ayaw ko muna magsimba. Pahinga muna, Lord. Ang tatamaan naman kami doon pag simba namin bukas. Pahinga muna, wag na muna. Bahala na muna sila, kapatid, doon. Hallelujah! Sunod na lang ako, Lord, pag medyo lumaylo na si Coach, kasi mukhang mainit ako sa mata ni Coach. Mukhang ako lang binabantayan ni Coach doon kasi hindi ako nakasali sa Bible study. Mukhang patay sindi yung Bible study ko, Lord. Amen! Hallelujah. Ito yung pinapabot ni Lord, no? To know Christ. Hallelujah. Yung na-experience mo na-encounter mo na dati, nag-EGR ka na, nag-iyak-iyak ka pa doon eh. Saan na yun? Di ba? Saan na yun? Yung nag-EGR ka, Lord, encounter God retreat, umiyak-iyak ka kay Lord. Pero ngayon, parang hindi na nakikita sa buhay mo. Wala nang alab, kapatid. Amen. Wala nang... Kahit na nga usok na lang, di ba? Kasi pag may alab, may usok talaga. Pagkatapos, yung usok, wala na eh. Kung sa Bisaya pa, naupos na. Naupos na, namatay na. So dapat, ang tanong, is this your desire? Kagaya kay Paul, I want to know you more, Jesus. Ano yung, gusto ko pang makilala, Lord. I want to study Him more. Gusto ko pang matuto. Kahit na nga siguro wala ka nag-Bible study, ang matindi, wala kang devotion. Nako, yan na nga. Wala kang devotion. Kaya natatagalan yung iyong kaso. Wala kang devotion kay Lord. Baka may pinaparating si Lord sa iyo, kapatid. Kasi bakit mo sabihin kay Lord, bakit inabot ako ng 3 taon na dito sa lugaring ito? Baka may pinapabot sa iyo sa Lord, kapatid. Amen? Tanungin mo rin ang sarili mo, ano ang kulang, Lord, na hindi ko nagawa? Amen? Kasi kung aasa ka lang aasa, hindi mo tanungin, hindi ka mag-self-reflect, ano bang kulang? Mari may kulang nga. So every day, are you storing up
things for Jesus or for this world? Amen. Ito yung tanong ko kanina sa inyo, di ba? Amen. You know, dapat mag-invest tayo in heaven. Like Paul. Amen. Na yung aabot ka sa hanggang kabilang buhay. Ito yung gusto ni Paul, no? Attaining the resurrection. Hallelujah. Kasi tayo gusto lang natin, lilipas din tong buhay rito. Matatapos rin to. Konti na lang, mag-graduate na rin tayo. Hallelujah. Kagaya sa akin, wag ko nang sabihin, basta malapit na tayo mag-50, 3 taon na lang. Alam nyo na, ilan na yun. Di ba? Parang kailan lang, akala natin bata pa tayo, pero matanda na pala. Amen? Hallelujah. Wala na nag-amen. Yan ang sinasabi ko. Lastly na. Sige, lastly na. Yan na mukhang galit na ka sa akin. Paalala lamang ito ni Lord, kapatid. Paalala lamang. Kasi kung natamaan ka, paano na kung si Lord? Imagine, if the Lord is in front of us this morning ngayon. Kung nandito siya at siya yung nagpapaalala sa iyo, malamang wala kang mukhang ihaharap papunta. Wala kang matang itutok sa Kanya ngayon. Kasi alam mo sa puso mo na may pagkukulang ka. Amen? At ang pangatlo, ang sabi ni Paul dyan, I count them mere rubbish or garbage so that I may gain Christ. I may be found in Him. Na matagpuan ako kasama ni Kristo. Amen? Lahat nung meron siya, basura lamang yan. Oh, hallelujah. So pag sinasabi natin rubbish or garbage, ano yun? Diba? These are worthless. Wala nang saysay. Di ba, may basurahan tayo dyan. Pag nakita natin yan, wala na talagang saysay ito. Itatapon na talaga to. Amen? Walang halaga. So biruin mo, lahat ng treasure na yan, sabi ni Paul, kaya kong iiwan ito. Amen? Kaya kong kalimutan ito. Sabi ni Paul, lahat, it's a waste, it's a rubbish, garbage, basura, just to gain Christ. Makuha ko lamang si Kristo. Oh, grabe talaga si Lolo Paul ni Kuya Jeff, matindi. Hallelujah. May nakilala na ba tayong ganun? Na willing iwan ang lahat? O ano ba yan? Hallelujah. May nakilala ako, nanay ko. Matanda na, kapatid. Nakasurvive na ng breast cancer. Ngayon, yung surgery dito sa neck. Pero sabi ko magpahinga, ayaw pa rin magpahinga. Nagpapagamit pa rin sa Panginoon. Yung pinakita ko ng video sa inyo, no? Bago pa lang natapos yung opera, mga 3 days pa lang siguro yun, after ng operation, umuupo na doon, nagpupuri sa ating Panginoon, nakaka-touch. Hindi ko siya tinataas, pero nakita ko sa kanya that she is willing to sacrifice kung ano man yung pain na nandyan, nararanasan niya after surgery ng kanyang neck. Pero, grabe, yung puso, yung alab, hindi namamatay. Kasi tayo, minsan sabihin natin, meron akong sakit, Lord, pahinga na. Matanda na. Pero sabi ni Lord, hindi pala si Lord ang may sabi noon, kabayo lang tumatanda, anak. Di ba may kasabihan tayo noon? Hindi pala si Lord ang may sabi yun. Nasali pa siya. At ang gain na tinutukoy ni Paul dito is to win, na manalo, to acquire. Amen? To win him over. Di ba yung sinasabi ko na yung parang nanliligaw ba, na parang makuha ko siya. Amen? To gain Christ's favor and fellowship. Amen? Paano ka magkakaroon ng fellowship? Gaya nga sinabi ko, hindi mo kakilala. Pero, ito nga, gaya nga sinabi ko kanina ulit, a man will do everything just to win a woman's heart. Amen? Sa mga nasa salesperson, will do everything just to win a yes from a client. Diba? Yung sa mga nag-aahente ng mga sasakyan, lahat ng gimmick, ginawa na. Diba? Meron nga yung mga nabalitaan ko dati, mga medrep, gawin ang lahat, makikitulog sa doktor, magkabenta lang. Yan na nga, sinasabi. Amen? Gagawin ang lahat just to get that yes or that favor. Amen? So tayo, in our faith, ganun din ba tayo? Gagawin ko ang lahat, Lord. Yan yung shout out ni Paul, yan yung target niya. Na dapat, ito rin yung target natin. Amen. So question, target mo ba si Jesus sa buhay mo? Or marami ka pang target sa buhay mo na hindi pa tapos, maliban kay Lord?
Mukhang hindi nakasagot. Kayo lamang makakasagot yan. Hallelujah. So, basahin natin. Ito. Sa susunod yan, ang sinasabi, no? Kasi sabi ko sa inyo, maaring aakyat pa tayo. So, umakyat nga. Medyo mahaba-haba, no? Hanggang 16. Sabi ni Paul, I admit that I haven't yet acquired the absolute fullness that I'm pursuing. Grabe, no? Hindi niya, sa lagay na yun, ha? Sa lagay na yun, mga kapatid, hindi niya pa raw nakuha ang absolute fullness of what he is pursuing. But I run with passion into His abundance that I may reach the purpose. Grabe, no? Of which Christ Jesus laid hold of me to make me His own. Grabe. Grabe yung purpose. Grabe si Lolo Paul. I don't depend on my own strength to accomplish this. However, I do have one compelling focus. I forget all the past as I fasten my heart to the future instead. Kinalimutan niya ang lahat. Hindi siya mahilig na tumingin na ikaw ang dahilan kanina kaya napaganyan yung praise and worship natin Hindi siya ganun Amen? Kinalimutan niya ang lahat. Bahala na. Basta lang naibigay ko ang lahat ko para kay Lord kanina. Amen. Si Paul gusto niyang mapulfill yung purpose na tinatawag sa kanya. Ang tanong, alam mo na ba ang purpose mo kapatid kay Lord? Amen? So, sa pamamagitan ng pagkakilala niya kay Lord, again, Jesus dapat is your target. Amen? Kasi sabi kanina, di ba, meron na, nalimutan na, pero kulang pa sa kanya. Grabe, no? Verse 13, ang sabi rito, I run straight for the divine invitation of reaching the heavenly goal. Rumirema yung Matthew 6:21 kanina, no? Heavenly goal and gaining the victory prize through the anointing of Jesus. Grabe, no? Sabi pa rito sa verse 14, grabe yung goal niya kasi hindi earthly. Hindi pang mundo lamang. Gaining the victory prize. Nakatarget siya dun. Mayroon siyang target Amen? Kasi kung may focus ka, gaya nga sinabi natin kagabi, di ba? Nung kumakain tayo sa KFC kasi birthday ni Kuya Jan, di ba? Bawal mapagod kapatid. Marami pa tayong babayarang mga utang. Nagbibigay sa iyo ng inspirasyon na, walang kapaguran to, dapat magkumayod, mayabang tayo Amen, sayang yung bago nating sapatos dyan. Ipiplex natin, di ba? Sayang, kasi mayabang ka, bawal mapagod, dapat ito rin. Amen? Bumabalik siya kay Jesus Christ. Sabi niya, focus, focus, focus. Focus, dapat hindi tayo mawala sa ating focus kay Jesus Christ. Amen? So verse 15, so let all who are fully mature. So, malamang mukhang mature na lahat dito. Amen! Wala nang baby Christian dyan. Baka sabihin natin, wala na. Kasi yung iba nga, pastor's kid, kagaya ko. Pastor's kid naman ako. Yung iba, matagal na rin. Ilang taon na yung iba dito? 7 taon na siguro, di ba? Yung iba, 1 taon. Huwag mo sabihin, baby Christian ka pa rin. Malalim ka na kapatid. Kasi hindi ka lang kahapon nakakilala kay Lord. Amen? If anyone is not yet gripped by these desires, God reveal it to them. Na-reveal na ba ni Lord? Mukhang hindi pa rin. O sige lang, kausapin mo si Lord mamaya pag uwi mo sa bahay mo. And let us all advance together. Hindi yung nag-advance na kami. Kayo, naiiwan pa. Kaya kung may dinidiscuss tayong mga karakter dito, hindi kayo nakakasabay. Amen. Let's advance together to reach this victory prize following one path with passion. Amen. Grabe, no? Grabe yung passion. So verse 16, yung binabalyo ni Paul the most doon ay lumalabas yung value niya. Yung worth niya. Amen. Ano ba yung value ni Paul? Di ba? Merong lumabas na value sa kanya. Anong focus niya? For Christ. Pangalawa, to know Christ. At ang pangalatlo dyan, mukhang hindi na lumabas, yan ang value ni Paul. For Christ, I want this. For Christ, I want this to know Christ. I want this to gain Christ. Grabe. Yan yung binavalue ni Paul. Hallelujah. At ang sabi pa dito, that treasure that we read in Matthew chapter 6 kanina, ang treasure na tinutukoy doon ay hindi yung material things.
Di ba? Hindi yung trabaho mo. Amen? Hindi yung posisyon mo. Amen? Hindi yung mga connections mo. Hindi yung pera na na-accumulate yo. Di ba? Hindi yung mansion mo. Hindi yung mga gagarang kotse mo. Hindi yung asyenda mo. Amen? The treasure that was mentioned there, alam na natin kasi na-reveal na kanina, di ba? Let Jesus be your greatest treasure. Let Jesus be your ultimate goal. So anong sabi, yung treasure ngayon, wag mong i-treasure yan. Di ba? Yung mga bahay mo, pera mo, hacienda mo, wag mong i-treasure na. Kasi sinabi ko kanina, di ba? Sa mga nakaranas ng bagyo, si Ate Jem, di ba? Doon sa Leyte ba yan? Sa Ormoc. Di ba? Anong nangyari? Nandyan na ang lahat. Sagana ang lahat. Ngunit sa isang iglap, maaring kunin yan ni Lord, kapatid. Ang tanong, gusto mo pa mga maulit yon? Siyempre, hindi na. Amen. Dapat natuto na tayo. Amen. Bumalik ka kay Lord. Kung ikaw na nanlalamig dyan, kasi sabi mo, yung mga tao kasi sa loob ng church, mukhang mayayabang. Huwag mo tingnan. Kasi pag tinitingnan mo sila, matitisod at matitisod ka, kapatid. Focus lang kay Lord. Amen? Yung iba ngayon, tumatawag na kay Madam. Ayan na nga, di ba? It's opening doors ulit, no? It's opening windows. Kasali na natin windows. Backdoor, kasali na rin. So welcome. Balik. Huwag mahiya. Huwag magkaroon ng pride. Kasi yung greatest treasure nandito sa loob ng iglesia. Nag-aantay sa iyo, kapatid. Dapat yung goal natin, si Jesus. Hallelujah. Hindi yung earthly. Grabe, no? So, kundi si Jesus Christ. Amen? So, as we end, eto na. Patapos na tayo. Sabi ko nga mag-alauna. Anong oras na ba dyan? Kaya pa? Praise God. So, meron akong 3 challenge before tayo uuwi ngayong umaga. So, number 1. Ready? So, yan. Challenge. Basahin ko na. Baka hindi nyo kakayanin. So, ibigay ko na. Wala na talaga. Ito na kasi tumatakbo yung ating oras. Number 1, challenge, leave everything for Christ. Sabi ng Bible, di ba kanina, if you will lose your life, you will have it. Amen? But if you acquire life, you will lose it. Iwan mo ang lahat para kay Kristo. Unahin mo siya sa buhay mo. Amen. Pero wag yung literal na iwan, ha? Kasi baka sabi mo, iwan ko na yung trabaho ko, magpapastor na ako, iwan ko na yung pagka-bisor ko, submit na ako ng resignation letter. Mag-devotion ka, mamaya, hindi pala yun ang sinasabi ni Lord sa iyo. Tama ba? Amen. Amen. Sabi mo, kasi sabi ni Coach, iwan ko na, pumunta ako ng Iraq. Mag-minister ako doon. Ayan na nga. Mag-counsel ka muna sa iyong pastor, kapatid. Amen. Kasi mamaya, we'll take it literally. Nagpapakamatay ka. Kasi sabi nila, live in the name of Christ, Lord. Sama na ako sa iyo ngayon. From death into resurrection. Nako, kumitin lang buhay. Nakaya na nga sinasabi. Pangalawa, do everything to know Christ. Devotion mo, kamusta na? Prayer life mo, kamusta na? Bible study mo, kamusta na? Alam mo, mamahalin mo siya kung lubos mo siyang nakikilala. Kasi paano mo nga mahalin ng isang tao o isang Panginoon kung hindi mo naman kakilala? Amen. Alamin mo ang lahat about kay Christ. Yung mula sa kanyang pagsilang, kasi December ngayon, we are in the Advent season, di ba? Alamin mo kung ano yung journey niya. Amen. Pagka natapos na naman to, Semana Santa, bakit siya namatay sa atin? Di ba? Hanggang doon sa resurrection, kilalanin mo ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kasi, number 2 pa tayo, no? Ito, number 3. Number 2, aralin mo ang kanyang salita. Amen. Magbasa-basa ka. Open din. Wala namang bayad. Libre nga. May Bible app na ngayon Kahit saan tayo, pwede mong i-download yan na walang bayad yung Bible app. So, number 3, ang sinasabi dito,
Throw everything to gain Christ. Throw everything. Itapon mo yung, kasi kayamanan mo, bisyo eh. Di ba? Marami kang bisyo eh. Itapon mo yan. Amen? Ano yung mga hinahawakan mo ngayon? Ang hirap i-let go na kaya mong ipagpalit yan for Christ. Di ba? Kasi meron kang hinahawakan sa kamay mo. Maring isang box na relo dyan. Wala namang gamit. Nandyan lang. Pahiga-higa. Nagsayang ka ng pera. Ibigay mo sa iba kasi para magamit naman nila. Amen? Hallelujah. Throw everything to gain Christ. Oh, hallelujah. Why? Why? Bakit? Bakit nga no? Itong sinasabi, why? Bakit nga no? You want Jesus more. Amen? I am willing to throw everything, Lord, just to gain you. Yung oras ko, Lord, I'm willing to throw it, Lord. Yung mga paglalaro ko ng mobile games dyan, gabi-gabi, na napupuyat ako, Lord, i-surrender ko na yan, Lord. Amen. Hallelujah. Itong bagong cellphone ko, Lord, ibenta ko na to para makatulong sa ministry na. Hallelujah. Bahala ka. Kung ano sinasabi ni Lord sa'yo, wala naman sa pilitan eh. Pero ito yung challenge ko. Kung nasa gusto nyo, bahala kayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, yun dapat, mga kapatid. Sa madaling sabi, let us have that desire. Kasi kung wala kang desire, kaya mo bang iiwan si Christ? You leave everything or kaya mo bang gawin ang lahat para kay Christ? Kaya mo bang itapon ang mga nandyan sa iyo kung wala kang desire? Kaya dapat magkaroon ka muna ng desire. Amen. And let's have that same passion kagaya kay Lolo Paul ni Kuya Jeff, ano? And lastly, dapat you want to gain Christ in your life. Yung hindi ka makontento, no? Yung fire, yung alab mo, dapat it will affect others. Gaya nga sinabi ko dati doon, contagious tayo dapat. Hindi yung dumating ka lang, mas lalong kumunti yung tao sa simbahan kasi sabi na, yabang talaga, lakas talaga ng apoy ng tao na ito. Pati kami nasusunog sa kanya. Hindi ganun na sunog. Dapat yung sunog na nakakahawang sunog. Hindi yung sunog na nalalayo tuloy sila dahil sa sobrang init mo, kapatid. Na baliktad na init. Alam mo na yun kung ano yun. Amen? Because Jesus dapat is my greatest treasure. Amen? Hallelujah. So let's all stand as we close. Amen. Let's all bow down our heads in prayer and let's reflect for a while, no? I-reflect mo. Buhay mo naman yan, hindi ko yung buhay. Kayo naman may alam kung ano ang relasyon nyo kay Lord, no? Ikaw nang nakakaalam dyan. Saan ka ba nag-invest right now? Amen? So, are those earthly or heavenly treasure? Ikaw lang makakasagot niyan. Amen? Kaya, kung alam mo yan, kung may pagkukulang ka, idulog mo kay Lord. Wala namang imposible kay Lord eh. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you. Thank you, Lord God, for using me today. Thank you also, Lord God, for the revelation, Lord, na iyong binigay sa bawat isa sa amin this morning. Father God, we want that, Lord. Kung ano man yung meron kay Paul, Lord, to know you, to gain you, Lord God, to learn about you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Give us that same passion and that desire to acquire you, Lord God, yung heavenly prize, the victory prize in heaven and not on earth, Lord God. Kung ano may purpose mo sa aming mga buhay, Lord God, speak to us, reveal it unto us, Lord God, through your Holy Spirit, Lord, na siya mangungusap sa bawat isa sa amin. Na Lord God, kung ano pa, Lord, ang gusto mong ipagawa sa aming mga buhay, Lord, reveal it unto us. Let your will be done on our lives, Father God, and speak to us daily, O Lord, in our devotion, in our prayer, O Lord God, in our Bible study, or in everywhere, Lord God, na mayroong mga gatherings, Lord God. Give us that fire, burning desire, Lord, to know you every day of our lives. Kaya Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon, for using me this morning, Lord God, to share the word to your people. May it be, Lord, give glory, honor to you, Panginoon, yung mensaheng na i-share, Lord God. Nawa, Panginoon Diyos, I pray that, Lord, you seal this, Lord God, in our heart, na, Lord God, hindi ito manakaw ng aming kaaway, Father God. I pray that, Lord, it will grow
in our life, Lord God, so that other people may see Jesus Christ in our life also, Lord God. Na Lord, rerema yung iyong mga salita sa amin. Na habang malayo pa lamang kami, Lord God, ay nabibless na yung mga tao, Lord, na hindi pa nakakakilala sa amin. At tanungin nila, anong meron sa iyo? Anong treasure yan? Gusto rin namin makuha ang treasure na yan. Kaya Lord God, we thank you, Lord God, for reminding us this morning that you alone, O Lord God, is our greatest treasure. Na wala nang iba, Panginoon, in this world that could satisfy us, O Lord God, but only you, Jesus Christ, is our greatest treasure. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit. Sa iyo lamang, Panginoong Diyos, ang pinakamataas na papuri, parangal at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. And all the saints will say, Amen, Amen. Hallelujah. Praise God.